So, good morning everyone. Thank you so much po for lending your time again and then lending your attention po sa araw po na ito kung minsan kami magkaroon po ulit tayo ng Bible sharing. And to our recruit po, Sir or Mr. Christian, thank you so much po. To formally start this activity or Bible sharing po, I invite you po to all rise to have a opening prayer to be led by Ms. Heart Marie. So let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, we thank you for this day and for the opportunity to gather and learn together. We ask for your presence to guide us in this activity. Fill our heart with genuine love, patience, and kindness so that we may reflect your goodness in our actions. Help us to be respectful, responsible, and compassionate as we interact with others. May everything we do today be done with unity, safety, and understanding. Keep us guided in our thought, word, and actions. We offer this time to your time. In Jesus' name we pray. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. So, you can now take your seat po. So, moving on po, ang next po na gagawin natin is the activity or game entitled Love in Action Relay. So, here's the objective. It is to practice what real love looks like. So, ang mechanics po, kailangan nyo pong ma-divide into two groups. And kailangan po natin ng isang volunteer para mag-act. Aware po ba kayo sa game na charades? Yes. So, sino yung gustong mag-act? Bubunot po kayo dito. Ako na lang mag-act. Sige. Ikaw na siya lang. Group may mag-a-act or Hindi si isa lang. Tapos Tapos yung dalawang paramihan. maglalaban. Paramihan kayo ng points. English ba yun? Oo, be. Baka di ko alam May eh. mga words, tapos phrase. Tapos isang word ganun. Ibigay mo na sa kanya. Hindi na pala sa akin, ikaw na lang. Sige. Ikaw na Sige. lang. Magsagot na lang. Pwede po kayong mag-pass kapag 1 minute nang nakakalipas, hindi nyo pa nag-guess yung word. Okay. Did you get it? Yes. Okay. Start. Oh, paano pala yung sa groupings nyo? kami na. Ito Ilan na. tayo? Tatagpo tayo, sis. Sali ka na lang, Nicole. Sa lepo? Ikaw, Dapat Nicole, naman three. kami dito. 1, 2, 3. Ay, tama tayo. Wala pa ganun. Punta na lang yung mag-action isa eh. dito, Kasi sis. ito facilitator. Facilitator. Oh. Punta Punta na lang yung isang... Ay, hindi ka punta. Ako na. Ay, kami punta doon. Sis, salikan mo. Hindi ako napunta. Diyan ka mag-axis, oh. Tapos dito yung dalawang group. Ah. Saan kayo? Saan kayo? Diba? Tapos saan kami? Diyan. Yan. Kami mag-grupo dyan. Hello. Kuya, sana dito ka po. Kuya Charles. Ano ba? Dito na lang kami. Yan! Naka-start na yan? Oo. One, okay. 1, 2, 3. Wala nang Let's matalaban. start. Let's begin! Yup. Bawal kang magsalita or make any sounds. Dapat through action na. Tagal! Nalala ko na sa Manila. Kunwari, magsaya ka naman. Pagkawan, kita ka dito sa video. Oh, go sis! Go sis! Go! 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 Part. Ah! 1-0. 1-0. Ang saya! Ano yan? Ay. Love action yan? Action. Yung iba po, tapos may mga random talaga na words. Ano ba yan? Mano. Sabihin mo William kung Mary. William Ay, proposal! Proposal. Proposal. Propose. Propose. Ring. Will you marry me? Ring! Ano? Dalawa na! Nilaring sabi niya. 2-0. Yup. Ikaw ang mamili. 2-1. 2-1. Ay! Play. Play. Go. Fishing! Fishing. Fishing. Sabi niya fish. Okay. Fishing sabi ko. Ano yun, ano?
Hindi yan counted, guys. Sabay na. Score. 2-1. Draw. Sige. May 1 minute pa kayo. Sabihin mo kung ilang words Hula hoop! Ah, yes! Sige na! Ay, 3-1. Ayun. Kissing! Daw may naunak dito ko. Kissing. Naunak si ate. Kissing ko kasi yun. Hindi siya kiss lang, guys. 3-2. 3-2. Ay, on 3. 3-2. Sister. Hala, paano to? Ano mo? Ano ba? Tinitignan ko rin. Swimming! Mermaid! Fish! Snake! Snake! Answer, you got it! Nahuli pa yung lala niya, sir! Pwede naman ganun, no? Last 10 seconds. 10 seconds sila na parang... Heart. Love. Selfie. Charis. 3 words. Love one another. I love you. Okay, time's up. Wala na kami! So, let's now proceed po to the Bible passage. Miss Ariane, please thank you. A reading from the book of 1 Corinthians, chapter 13, verse 4 to 7. Love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish to each other. Love does not keep a record of wrongs. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Love never gives up, and its faith, hope, and patience everything. The word of the Lord. Thank you to God. Now proceed po to one of the most important part of this Bible sharing, which is the sharing itself. So, magbabasa lang po ako dito ng guide questions and let's try our best po to share our experiences. The question is, do you show love to others? If yes, why? If no, why not? So, shall we proceed or start with you, sir? So, shall we start with you, Mr. Dave? Do you show love to others? If yes, why? If no, why not? Yes, I do show love. Through listening, respecting, and supporting the person. Ako na. So, do I show love to others? My answer is yes. I show love through words, actions, and through supporting others. I firmly believe that it is important to show love to others to strengthen relationships, to build connections with each other. Napaka-importante din nito to make them feel that they are valued and appreciated. So that's all. Next po. So, shall we start with you, Mr. Dave? Do you show love to others? If yes, why? If no, why not? Yes, I do show love. Through listening, respecting, and supporting the person. Ako
I show love to others? My answer is yes. I show love through words, actions, and through supporting others. I firmly believe that it is important to show love to others to strengthen relationships, to build connections with each other. Napaka-importante din nito to make them feel that they are valued and appreciated. So that's all. Next po, Miss Arian. Yes, I try to show love by helping someone, supporting them. Parang tumutulong ka hanggat kaya. Next. Ito. Yes, I tried my best to show love in everything we do. Kasi nga, it is part of God's commandments na parang siya yung parang dalawang pinaka-important na commandments. Which is to love yourself and to love your neighbor. Kasi nga, God is love. And since God loved us first and showed us unconditional love, it is only right that we share that same love with other people, hindi lang sa mga friend natin or sa mga we love. Especially sa mga nangangailangan ng pagmamahal. Even your enemies, kasi nasabi ni Lord, love your enemies din. Kasi nga, minsan, yung mga enemies din natin is kailangan nila ng pagmamahal nila, hindi nila nakakuha sa mga taong close sa kanila. At yung mahal nila mismo na sila nabibigyan ng sapat na love at care. But sometimes, mahirap din siya gawin. Especially if malala yung ginawa sa'yo ng taong Hatred mo sa isang tao. Kaya nga, however, I admit that hindi ko siya nagagawa every day or every moment na parang gusto mo. Ito na. Hindi ako kanya. Sa tanong, yes yung sagot ko. Kasi gaya nga ng sinabi mo, yung love kasi hindi lang siya isang salita na parang hindi lang siya salita, kung ito yung parang ang laking parte kasi nito ng buhay natin. Gaya nga lang sinabi ni ate na si Lord nga, di ba, kung paano niya tayo minahal. Tayo patuloy tayo nagkakasala, pero yung love na binibigay kasi ni Lord sa atin is walang kapantay. Alam niyo yun? Yung love kasi na na-realize ko, yung love, pinapakita, importante because it helps us build good relationships with the people around us. Love can be shown through simple actions such as helping others, listening to them, and being respectful. Yung pagiging respeto talaga, matatawag din siyang love. Kasi pag wala kang respeto, wala pag naman sa isang tao. That's right po. Next po. Anyway, yes, I show love to others because I care for them. Love is not something we just say, but we show through actions. We care. And my answer would be also yes po. And when it comes to love, hindi lang naman siya all about your partner, di ba? Ganun, romantic way of love. May mga types of love din siya. Diyan yung familial love, platonic love, in between friends, ganun. Tapos meron yung tinatawag natin self-love. So, for me naman po, I show my love to others in a way of simple gestures lang, like yung mga sinabi rin po na nakakarami sa atin, like listening kapag may mga problema po sila, ganyan, or helping someone kung may nakita man ako na nahihirapan, or like, especially po sa mga matatanda, ganyan, mga elders na like tumawid ng pagkakasak to our correct roots po. Mr. Christian. So, shall we proceed po to the next question? Do you think love meant being kind and patient? If not, yes. And why? And if no, why not? And can you share a relevant experience? You think love means being kind And and patient? patient. Hindi. If yes, why? Nandun lang siya, being kind and patient lang siya. Hindi. Okay lang, nag-gets ko, pero yung sumunod na mga tanong, ano? If yes na yung love is being kind and patient, why? Bakit? Okay. If no, na hindi siya being kind and patient. Kaya mo na mauna ka kasi kayo may experience. Virgin ako. Sino ba? Hindi naman about the love. About the love. Love. Sige, go. Mauna kayo. Siya tawag. Pag ganun. Yung mga... Sige. Ay, ako na lang. Sige, ako na lang muna. Do I think love meaning kind and patient?
I think yes. For example, nung pumunta kami ng duty kahapon sa Benito Saluden, grabe yung buhay nila doon. Talagang makikita mo very poor. Yung CR nila, as in, wala silang sariling kubeta, ganun. But then, we love, we are showing love by being kind to them, tinutulungan natin sila. And dahil lang sa simple gestures na yun, grabe yung pasasalamat ni Sir. Saka nakakapulpil sa pakiramdam. Lalo na naiyak talaga kami lahat ng nakagupo nung ginawa namin yun. As in, unforgettable moment. Tapos sa main patient, yes, of course. Kasi love doesn't mean just caring about them. It's also understanding, gano'n, even with difficult times. Kung saan nasa lowest point ka na, iniintindi ka pa kay main patient. Yes, this is my experience. My friend ako na paulit na nagtaas sa hirap sa akin. Kahit hindi ako nagmalalabas na parang nagiging So, yes, I do because love and patience is... yung love is means being kind and patient. Kasi nobody's perfect. So, yung example, kung yung friend ko, may mistake siya gano'n, hindi ako agad na magagalit gano'n. So, ang amin ko, magbilisan muna ako. Magbilisan ako sa explanation niya, gano'n. Yun, so, i-understand ko muna yung... A good listener. Like, wag agad-agad na mag-judge ako. Basta yung sagot ko, yes, absolutely. Bakit absolute? Kasi, based sa verse natin kanina, which is 13:4, love is defined first and foremost as being patient and kind. So, ibig sabihin, yung being patient and kind, na-exemplify na yun ni Lord. Yung pag-ibig kasi na binibigay natin at dapat natin sa buhay is dapat nakalay na sa word. And how Jesus exemplifies it. Diba si Jesus Christ naman, kahit na si Judas na hindi naman na dapat na mahalin, hindi na dapat na kailangan maging mabait. Si Peter na ganito na imperfect. He still chose to love them kahit in patient. Tinanggap niya kahit na ganun. Diba, it isn't, hindi siya between who does and who doesn't. Who doesn't love. Who doesn't do those things na dapat. Ako dapat. Seriously. So, ang tanong, between love and kind and patient. Yes po. Kindness and patience are both foundational to love. Showing kindness is being kind to someone means choosing to care and support that someone, while patience gives them time during difficult difficult situations or times dun sa dalawang taong yun. Prayers ko, Miss Heart. Sa akin, yes. Gaya nga ng sinabi ni Rahana, di ba kanina? Yung experience, pinaka the best experience na nangyari sa buhay ko. Kasi, pumunta kami ng Bensol, tayo, ano naman yun. Tapos,
nag-family kami. Home visit kami. Tapos, parang kung titignan nyo kasi, oo, hindi nyo kamag-anak yung tao, pero yung kapag makikita nyo yung mga nangyayari o yung mga sitwasyon nila sa buhay nila, ganun, talagang parang, alam mo yun yung, oo, kasi kung tayo nga, nag-ano na tayo sa buhay natin, na parang nagdududa tayo sa mga buhay na meron tayo, how much more yung mga, o diba, sobra tayo kung magreklamo, how much more pa yung mga taong walang makain, sa 2,000 na yun, pagkakasahin pa nila sa isang buwan, imagine yun, wala silang pagkain, wala silang kubeta, mga ganun, walang mga pagkuhanan ng tubig, oo, yung mga basic needs ba nila, ganun. Ako tawag nito, bakit ako iyak? Hindi. Hindi kasi, grabe kasi yung, kung, lalo sa personality ko, hindi nyo makikita na meron, hindi nyo mararamdaman na, hindi talaga, like, kasi parang pag makikita mo ako, mas palaban lang ako. Hindi mo mararamdaman na meron din yung love sa part ko. Nagulat talaga kami. As hindi namin inakala sa personality niya na iiyak. Tapos dun sa prayers niya, guys. Ang ganda. Hindi kasi, May ganun pa lang side si Heart. hindi, pag from the heart, nakikita niya kasi yung tao. Isa talaga siya. Pero po tayong interpretation and point of view po at ano. So, for me naman po, love meant being kind and patient. Yes, of course. One of my experience din na talagang hindi ko makakalimutan is meron yung one time na nag-away kami ng pinsan ko kasi parang may misunderstandings kami about ACADS ganun. Tapos sobrang severe talaga yung pag-away namin kasi parang yung pinsan ko na yun, parang siya yung rivals ko talaga since grade school, ganyan. Tapos umabot hanggang high school. And then, because of being kind and patient na ganun, nagawa kong kontrolin yung anger ko, which is good kasi akala ko nun talaga, parang, alam mo yung feeling, parang gusto mo siyang saktan. But then, siguro dahil din kay God, ganun, kasi nakaya ko ng pagkaroon ng self-control and all, ganun ko lang po napakita yung kindness and pagkakaroon ng patience. Tsaka pala, may mga love na kala natin, yung romantic love siya, yung pala attachment love. Yes. Kasi parang doon ako nasaktan yun. Kasi sabi ko, tinatanong kasi niya ako kung minahal ko ba talaga siya or mahal. Minahal ko siya dahil mahal niya ako. Yung pala, siya yung hindi nagmamahal sa akin. Attachment pala. Sabi ko, all those months, hindi pala pagmamahal yun, attachment niya. Bakit ka nag-unlove yun? Hindi lang pala. Si Sir na, ang ating dakilang recruit. I think love is patient and kind. Sa akin, kasi kung wala kang time, kung wala kang patient, yung hindi ka mabot sa, hindi mo matatawag ng love kasi yung matatawag mo yung Ipapapil mo parang ipapapil kasi mo hindi siyang mo siya love. love ganun yun. Pag kung wala kang ang patient at kung hindi ka kind, hindi na yung love tawag yun kasi Anger tawag mo doon? Bakit? May different person. Hindi kasi, iba kasi ang love. Iba kasi ang love ay meant to be felt. Kaya kung pinaparamdam mo sa kanya, hated mo sa kanya, nagalit ka, na hindi mo siya naitindi. Hindi niya pa rin mararamdaman na mahal mo siya. So dapat iparamdam mo with being kind and patient. Saka foundation talaga ang patient kasi lahat ng relationship may mga flaws, no? Toxic, ganun pa rin, iintindi mo pa rin. Kasi kahit gano'n mo kamahal yung tao kung hindi niya nararamdaman yun. Kaya niya naman yun. Grabe pagpapasahan. Pares kami. Galit daw sila pag walang kainan na lang. Anger na daw yun. kasi hindi ka naman magagalit kapag yung isang patient. Okay. For the last question po, do you find it easy to love others when they make mistakes? If yes, why? And if no, why not? Kaya process yan. Pag nakagawa po ba sila ng mistakes, nagagawa niyo pa rin po bang mahalin? So, I'll start Miss Orzan. No?
Hindi Pero sila may may bad kasi minsan nakaka-disrupt pa rin siya or nakakasakit pa siya sa'yo, especially sa mga actors sa ginagawa mo. Kapag nakaka-affect pa rin siya sa'yo mismo. Pero yung Bible passage kasi natin is not keep breaking the rules. Because of the Kaya situation. parang na-encourage tayo, intindihin mo mga tao. Parang nare-remind tayo na lahat naman tayo is nagkakamali and including ourselves. Kahit di natin amin yung nakakamali. Do I find easy to love others when they make mistakes? Depende sa akin kapag sobrang laki na ng ginawang kasalanan sa akin. Like kung konti lang naman, maliit lang na kasalanan, I easily forgive others. Pero kapag grabe na, as in mental health mo na yung na-apektuhan, syempre it takes time, but then you'll get there when you are ready. Yun lang. Yun na. Ako na ba? Pwede rin. Yeah. To be honest, no. Kasi it wasn't easy at all. Kasi alam mo yung pag ikaw yung nagkakamali, ang linas mong mahalin yung sarili mo. Then how about others? Kung ikaw hirap ka na sa sarili mo, how about to them? Kasi nga, sabi ko nila, hindi mo kasi may bibigay yung love sa wala ka. And hindi mo rin may bibigay yung love kung hindi mo gusto ibigay. Then, yun nga, i-uncover natin siya sa mga verses kanina. Yun, there are times na naisip ko rin na, they did this to me, so, bakit kailangan ko pa rin silang patawarin? Bakit kailangan ko pa rin silang ganun? Bakit kailangan ko pa rin manatili? Bakit kailangan ko pa rin silang panindigan? They make me feel hate myself. They make me feel unloved. Kumbaga, doon ko rin naisip na nababasa ko yung Corinthians na love doesn't keep wrongs. Record of wrongs. Kasi nga minsan, nasusukat ang love when it is difficult, when it is hard to give. And love is being tested if it's real or not, kung nagagawa mo pa rin siya. Kaya kung hindi ko na yun lang. Okay. So, ako na lang pwede. Kasi, nakaka-feel pa rin ako ng, disappointment and siyempre may sakit pa rin mo. Ay, siya madali. Oo. Tapos, ayun, I still try to understand and forgive them kung tama yung Kung willing din sila yes. willing sila magbago. Tsaka, kasi ang walang tao naman po ng mga kasalanan na. Tsaka kasi meron tayo tawag na once is enough, twice is too much. Thrice is pinili mo na talaga yung gawin mo. Pinili mo ng saktan yung tao. Kapag sumobra na, sobra-sobra na, alam mo na yung nangako ka na ayusin mo yung sarili mo. And then, Sa akin naman, yes and no. Maybe yes, maybe no. Yes, sa part na kaya ka nga nagpapatawad kasi mahal mo yung tao eh. Pero no, sa part na kapag yung tao yun na yung gumagawa ng paraan para, alam mo yung, di ba, kasalanan nila. Pwede mo pa rin namang patawarin din kasi mahal mo naman yun eh. Pero kapag sila na mismo yung gumagawa ng paraan para i-hate mo sila, nagpag-unlove sila, ganun. Parang example ko na lang yung tropa niya kasi. So, syempre, tawag nito, syempre, kung ano yung mga nakakasama niya, kailangan ko rin i-love. Parang ganun, pakisamahan, ganun. Pero, meron kasing part na parang wala silang respeto, ganun. Ayoko yung nakaka-disrespect kasi yung parang, alam mo yung bakit kasi? Pag tumitingin na ako sa iyo, iiyak na. Hindi kasi parang gusto mo lang naman na mapabelong, parang gano'n. Kasi yun yung niya parang masaya kasi siya pagkasama niya yung mga friends niya, yun. So ako, gusto ko din na parang Ma-feeling niya. Oo, parang siyempre, hindi ko kailangan maging belong sa kanila. Parang, respect na nila ako, ganun. Tapos, meron kasing someone na parang sinabi niya gano'n. Nag-chat kasi ako sa kanya, sabi ko gano'n.
may respeto ka ba? Sabi ko sa kanya, sabi, kaya kad meron, which sa kanya meron. So parang sa part na yun, parang inaano niya na sa girlfriend ng tropa mo, wala kang respect. Sabi ko, parang hindi naman dapat tropa yan. Hindi ko parang ganun. Kasi bakit hindi mo consider as tropa yan? Kung kasi parang ganun mahal mo. Ipaglaban mo lang. Pasok ka na. Ang naiinis ako kasi Para sa akin, yes and no. It just depends kung sino at kung ano yung situation. Sa family ko, yung pinsan ko, for example, most of the time nag-aaway kami. Pero hindi na things naman. Like, kakalimutan yung maglaba, iniwan niya yung, nahulog niya yung damit ko sa kanal, ano pa ba? O basta yun, small arguments lang naman but, panay. Kasi you get what I mean. Kasi family pa naman kami we love each other. It's a small thing lang naman. You don't love them by their... Kung ano yung kaya lang i-offer. Ha? Hindi mo sila minamahal dahil lang sa kung sino sila. Minahal mo sila kasi nga gusto mo silang mahal. Oo. Kasi may tindihan. Oo. Choice mo pa. Ganun lang. Tapos, as for sa home, so may friend ako nung junior high ako. I considered him as a close friend kasi lagi kami magkasama, ganon. Pero there's a time nung, yun yung time na binubully ako parang one day nun binubully ako tapos nung hinihintay ko na puntahan niya ako ganon or i-take care man lang sana or kausapin, wala, hindi siya lumapit. Hindi na lang kami nagpansin tapos yun lang. It's not easy to love it's not easy to love others. So, ako na po. And you is the same with this woman po. So, it's not easy rin to love someone, especially kapag may nagawa silang mistake. But, at the same time, parang nagiging madali lang din po siya. Depende po sa situation, depende sa circumstances, tsaka depende sa tao, and the reason. Kung kailan nangyari, kung gano'n po siya katagal. And, yes, Hindi mo kasi magbibigay ng love kung hindi mo mapatawad. Parang yung unforgiveness mo kasi pinipigilan ka to give love. Kasi nga, that's the reason why Satan give us challenges. Next. Akin, yes. Kasi kung makagawa man sila ng mistake, pwede mo naman silang itama. Kumbaga, turuan na sila para i-love mo sila. Moving on po sa next na part, we have an action or task entitled Love Challenge Task or Tip. So, magiging assignment yun na lang po siguro ito. Babasahin ko na lang po kung paano po siya mangyayari, okay? Each student pick one Love Challenge task clip. The student must complete the given task by finding a stranger to do it with. And after accomplishing the task, the participant must politely ask for a photo or documentation as a proof for completing the task. So, the next day nyo na lang po pakipasa. Pupunta tayo ng gagawin and then. So, doon na po nag-e-end ang ating Bible sharing. So, all your experiences po na shinare nyo is very meaningful, very valuable, and valued. So, to close this Bible sharing activity po, let's all stand and let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, we thank you for the successful activity today. Thank you for the lessons of love, kindness, and service that we have shared and experienced. As we end this gathering, continue to guide us in our daily lives so that we may always show the true love through our actions. Help us to be patient, humble, and caring toward one another. Just as you have taught it, we offer this time to you. In Jesus' name we pray. Amen.